I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Mayroon tayong upload videos, update dito mga kababayan. Nako, nagsalita na si Pangulong Marcos Jr. tungkol po doon sa hiling ni Pastor Kibuloy mga kababayan. Ang sabi kasi ni Pastor Kibuloy, mga besa, ito, basahin na ito, one news Kibuloy seeks assurance from PBBM that US won't intervene in PH cases. Ay, grabe. Ang tindi ni Pastor Kibuloy, BIP. Grabe ang demand nito mga kababayan. Basahin ko ng buo mga kababayan para kompleto rekado, okay? Sinabi po dito ng ang sinabi po dito ng One News, Pastor Kibuloy, ayan, said that he willing to face his cases in the Philippines if he receive a written assurance from the Marcos administration that the United States will not intervene in his legal proceeding. Ay wow, ang tindi ng hiling nito mga kababayan talo pa si Pangulong Marcos Jr. Daig niya pa ang Pangulo. Wow. Sabi niya po dito, willing daw siya humarap sa kanyang kaso sa Pilipinas, pero igagarantiya or assurance from the Marcos administration na the United States will not allowed to intervene, guys, sa mga legal proceedings na ginagawa ng gobyerno natin. Ika nga ayaw niyang makialam sa madaling salita ang Amerika. Ay, antindi. Kung tutuusin guys kaso niya na yan sa Amerika before. Pero nagtataka kayo kung bakit ngayon lang naisiwalat ito yung buong kaso ni Kibuloy, no? Na hindi naman naungkat ito nung panahon ni Duterte. And of course guys, hindi talaga maungkat yan because he protected from the former president. Kasi they are both best friend di ba? Hindi nga makapasok ang USA. Ay sus Maria Joseph, kaya nga galit yan no? Ang sinabi po dito in audio statement, Kibuloy emphasized that he needs a guarantee from the Philippines law enforcement agency including the President Bongbong Marcos and Justice Secretary Boyeng Remulla, ensuring non-interference from the US and preventing any extraordinary retention. Ay grabe, ang tindi nito. Ang tindi ng mga demand niya guys, ang mga hiling niya. Talo pa ang Pangulo. Ano ka, BIP? Huyo naman. Di ba? Ang sinabi po dito, bigyan ninyo ako ng garantiya na hindi mangialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Hindi mangingalam ang FBI, na CIA, na US Embassy, sabi ni Kibuloy. Ay, matindi. Bigyan daw siya ng Philippines government, of course, especially the President of the Philippines, ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr., gagarantiyan niya na wag makialam ang Amerika. Oy, 'di ba guys? Ano kay Mr. President? Ibigay niyo na lang kaya sa Amerika si Kibuloy para tapos na, no? Well, anyway. Ang sinabi po dito, he explained that his absence from previous hearing was to ensure his safety, saying that the orchestrated traps designed to place him in the hands of foreign entities. Jesus Maria Joseph. Wala namang ganun, guys. Ano ba yan? Wala namang ganun na usapan ng Amerika na pag-attend sa hearing kaagad-agad na siyang ibibigay or i-turn over sa Amerika. Hindi naman yun ang wala namang katotohanan yung pinagsasabi niya na naloka naman ako. Hindi ka naloka. Hindi ba, kaya nga kinausap siya, maganda naman ang pakiusap ng Senado at ang Kongreso. Harapin niya naman yun. Wala namang pagkakulong ang mangyayari. Diba? Basta sagutin niya lang yung mga tanong sa kanya. Sus Maria Joseph talaga ito si Kibs. Kalorky. Guys, naniwala ba kayo sa karma? No. Previous, the religious leader accused the US government in the Philippines and colliding for his elimination through retention. Ay, wala namang ganun, diba? Wala namang colliding na yan between the US at ang Pilipinas. Magkakutsaba na sila.
Hindi, wala naman ganun nangyari kakutsaba ang Pilipinas at ang Amerika. Naloka naman ako ito. Oy, ibahin nyo naman ng pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Wala naman ganyan. Talaga ito, yung pagbibintang nyo, wala malayo sa katotohanan. Hindi naman ganun. Kasi ang sabi ni Pangulong Marcos Jr., ang maipangako niya lang, no, dito sa issue na ito kay Kibuloy is all the proceeding will be fair. Natural, magiging fair ang Pangulo sapagkat even siya ay ginagalang niya ang batas. No one is above the law. Pag nagkasala ka, di nagkasala ka, panagutin mo yan sa batas. Makulong ka ng ilang taon according to sentence ng korte sa iyo. Halo ka. O, di ba? O, tapos sabi po dito, reiterated concern that the collaboration between the two nations might lead to his abduction or worse with the SIN and FBI allegedly involved in plotting and extraordinary retention. Tingnan mo itong mga bibintang ni Pastor Kibuloy nyo. Hindi totoo po yan. Walang collaboration. O, diba? O, iba naman ang kaso niya doon. Siyempre, mga kababayan, kailangan niya din managot din sa Pilipinas, diba? Aba, yung mga ano niya, yung mga inargabyado niya, paano yun? Ng mga kababayan natin. Natural, haharap siya dito, harap din sa Amerika. Kaso walang problema, sinusuportahan siya ni Sarah. Sinusuportahan niya isang refs. Di ba? Last week, the National Bureau of Investigation and the Philippines National Police served and arrest warrant issued by the Regional Trial Court in Davao City against Kibuloy and 5 others in charge of child abuse. So yun guys, yung mga kasamahan niya ay sumuko na mga beso. Sumuko na, siya na lang nagtatago. Bakit siya nagtatago? Kasi pag wala kang kasalanan, hindi ka dapat magtatago. Kung malinis ang pagkatao mo, harapin mo ang kaso mo. Yun lang, ganun lang kasimple. Now, dito sa panawagan ni Kibuloy mga kababayan, ay tinabla siya ni Pangulong Marcos Jr. Tinabla siya talaga. Ang sabi niya, ulitin ko, all the proceeding will be fair. Yan po ang sabi ng ating mahal na Pangulo. Panoorin nyo ang pinaka-short video niya. At mayroon po siyang sinabi doon na napakahirap yata explain yun guys, no? Yung sinabi niya doon, tail wagging the dog. Nako, ito si Pangulong Marcos Jr. Napakatalino guys. Gumamit siya ng word expression. Pero mahirap i-explain. Pero madali lang kung talagang iintindihin nyo, no? Babasahin ko mga kababayan. Itong sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na tail wagging the dog. Agoy, pero panoodin nyo din ang video niya. Ito. Request from Negros for cloud seeding, sir. There's a request from Negros for cloud seeding, sir. Action regarding po sa request ni Pastor Kibuloy na kung pwede nyo raw pong garantiya na hindi makikita ng US na kanyang legal battle bago nyo raw harapin yung kanyang mga kaso dito sa bansa. It seems to me a little bit tail wagging the dog, ang tawag, na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. So, I mean, we will exercise all the compassion to Pastor Kibuloy. We've known him for a very long time, and ang mapapangako ko, all the proceedings will be fair. Now, as to the involvement of the United States, malayo pa yan eh. That's going to take years yet. So I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. How about pagbalik ni... How about sa pagbalik ni Congressman Teves? Ano ang mapapangako ng gobyerno sa kanya? the same thing. Wala naman kami sa lahat ng mga sinasabi ni Teves na takot siya sa buhay niya. Wala kaming report na gano'n. Walang nagbabanta sa buhay niya. Kababayan. Ito, tingnan nyo. Niscreenshot ko tapos pinost ko. Tail wagging the dog. Ito po yung ginamit na term ni Pangulong Marcos Jr. tungkol dito sa hiniling ni Pastor Kibuloy. Informal use to describe a situation in which an important or powerful person, organization, etc. is being controlled by someone or something that is much less important or powerful. Ay, kalorky. Ano ka? Talo mo pa si Putin? Diba guys? Biro niyo yun? Is being controlled by someone?
What the heck? So, ibig sabihin, parang ikaw ang presidente ng Pilipinas. Kinukontrol mo si Pangulong Marcos Jr. na kailangan i-guarantee niya yung sinabi mo. O, di ba? Kailangan sundin ni Pangulong Marcos Jr. Huyo naman, Pastor Kibuloy. Hoy, yung demand mo, hindi pwede po yan. Pangulo po ng bansa. Ikaw, ano ka lang eh. Di ba? Hindi ka naman Pangulo. Wow, ang tindi mo ha. Biro nyo guys, ano to eh, ang dating sa akin is parang condition. Mayroon siyang, may dealing siya talaga, may deal. Oh. sa Philippines sa government, especially sa Pangulong Marcos Jr. Kumbaga, kinukontrol niya isang tao na para sundin ang kanyang garantiya. Ano yan? Siniswerte? Ano ka? Siniswerte? Minamanduan mo ang Pangulo na kung tutuusin yung kaso mo kumbaga sapat ang ebidensya laban sa kanya kay Pastor Kibuloy. Tapos sasabihin mo sa Pangulo, kailangan ganito, garantiyan nyo na huwag makialam ang Amerika. Nakakatawa naman ito si Pastor Kibuloy. Huyo naman, di ba? Pangulo ng bansa yan. Hindi mo pwedeng kontrolin or gumawa ka ng kondisyon para sundin lang ang gusto mo. Hindi naman pwede yun mga besh. Kaya yan sinasabi ni Pangulo, tell, wagging the dog. What the heck? Parang insulto kay Pangulong Marcos Jr. pag sinunod niya yung gusto mo. So ibig sabihin, favor si Pangulong Marcos Jr. doon sa kaso mo. Favor siya sa iyo. Pag nangyari yon, babatikusin ng majority ng Pilipino yan, ang Pangulo ng Pilipinas. Pag nagkaroon ng favor doon sa sinasabi mo, hindi naman pwede yun, guys. Correct me if I'm wrong. Hindi talaga pwede yan. Hindi mo kayang kontrolin ang isang Pangulo. Lalo't at nagkakasala ka. Ang Pangulong Marcos Jr. walang kaibigan-kaibigan. As long as nagkasala ka sa mata ng batas, you have to face it. Ngayon, pag nagkasala ka, edi kulong ka sa Bartolina. Ganun lang kasimple po yun. Kasi si Pangulong Marcos, sumusunod din yan sa batas. Ginagalang niya po ang batas ng Pilipinas. Now, dito nyo makikita ngayon kung gaano kaganda ang batas ng Pilipinas. Kasi marami sabi nila, anong klaseng batas dito sa Pilipinas? Walang kakwenta-kwenta. Ganun. Pag suportado pag mga followers ni Kibuloy. Ngayon, pag ikulong siya, sasabihin walang kwenta ang batas. Paano naman yung inaargabyado niya, aber? Walang kwentang batas, ganun? Sos, Mariosep kayo naman. Now, mga kababayan, anong kapalagay yung dito sa sinabi ni Pangulong Marcos Jr.? Iba talaga pag ang matalino, guys, gumamit ng ibang words. Nako, talaga naman, the best yan talaga si Pangulong Marcos Jr. No? So, dahil dyan, mga best, ito, panoorin nyo yung yung sinabi ni Secretary DOJ at sinabi po ng PNP Davao. Okay? At yung sinabi ni Senator Bato. So, ito guys, yung sinabi ni Secretary DOJ Remulla. Sabi niya po dito, Kibuloy cannot impose any condition. See? Hindi siya pwede gumawa ng anong mga dealing niya or condition. He must surrender not according to his term but according to the term of the law. The law applies to all without exception. Dapat lang. 'Di ba? Hindi po siya ang masunod. Dapat mag-surrender siya. Sa batas. Kasi ang batas ay talagang naglilitis sa mga tao na nagkakasala sa kapwa. Lalo po sa mga minor de edad. Yan ang term of the law. Ang batas ay para po sa lahat yan pag nagkakasala ang isang tao at walang pibor dito at walang ligtas. Ika nga, the law applies to all without exception. Yun. Correct me if I'm wrong. Diba? Kibuloy cannot impose any condition. Natural. Yun ang ginagawa niya Parang kinokontrol niya ang gobyerno ng Pilipinas na sundin ang kanyang request. What the heck? You are not the president. You're just a preacher. Di ba? Biro nyo yun. Kung sa panahon ni Digong, libre siya. Pues, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., there's no libre-libre.
Walang pabor-pabor. Lahat tayo ginagalang ng batas. So tama yung sinabi ni Secretary Remulla. Oh, mga kababayan, di kinaloka. So ito, panoorin nyo itong sinabi ng ni Senator Bato, mga beswa. Okay? Oh, ayan sabi ni Senator Bato, mga bes. Parang nag-iba ang ihip ng hangin ito si Senator Bato. Kababayan, wala naman tayong mag-advise kundi harapin niya yung kinaharap niyang kaso and let the wheels of justice roll. Tama! Mayroon tayong hustisya, sana harapin niya para matapos na yung gulo na yan. He has no choice. Of course, he has no choice talaga. And hindi siya pwedeng kumbaga humingi ng kondisyon. Hindi, sos Maria Josep, die. Hindi pwede siya dapat humingi ng kondisyon according to DOJ Secretary. O yan guys, ang sinabi ni Senator Bato. No choice, kaya humarap na lang siya sa kumbaga sa korte at harapin ang kanyang kaso. Sabi po ng Impact Leadership. Alam nyo, sabi ni Senator Bato, siya na lang daw mag-escort guys itong mga nakarang statement niya. Para wala daw walang mangyari sa kay Pastor Kibuloy. Ngayon, ito naman mga kababayan, ang sinabi ng Davao City Police, if ever na mahuli si Pastor Kibuloy, there's no special treatment according to the sa Pilipinas Today. Sabi po rin, basahin po natin mga kababayan. Ang sinabi po no special treatment for Kibuloy, Davao PNP. Dadalhin, ayan ang sabi ng Pilipinas Today, dadalhin natin sa custodial facility ng PNP. No special treatment, limited lang ang detention or custodial facility. Wala tayong special room for special people. Ano ni police? Ayan. Regional Office 11 spokesperson Major Catherine De La Rey. Ayan no special treatment kay Pastor Kibuloy pag ito ay sumuko or mahuli. Actually, mga kababayan, manhunt ang ginawa ng ang ating kapulisan ngayon. Sanib pwersa na po yan. Nako, kung ako si Pastor Kibuloy, dapat yan, sumuko na po. No? Sumuko na lang siya. Manhunt ang gagawin sa kanya ngayon. Nako, ika nga, puganti na. Yan ang sinasabi natin guys. Ang mga pagkakasala na matagal nang hindi nabubunyag, darating ang mga araw gagawa ang Panginoon. Mabubunyag at mabubunyag. Ika nga, walang usok na hindi uusok kahit gaano katagal man ito, mga base. So dahil dyan, see you again on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit pag inggit pikit. Bakit nga? Mga kababayan, maniniwala ba kayo sa karma? Natural. There's always a consequence pag gumawa ka ng katarantaduhan sa kapwa. Ganun lang po yun.